Hello mga kagri, welcome back to my channel, no? Ngayon mga kagri, may ibabalita ako sa inyo na bad news at saka good news, no? Ito pa mga kagri, sa pag-aalaga talaga ng pagbababoy or kasi alam naman natin mga kagri na pag livestock yung alaga natin may buhay, kailangan natin silang darating din yung time na magkakasakit tulad ng tao, no? Dito sa akin mga kagri, natamaan ng sakit ang aking babuyan, no? Kung yun, hindi pa tayo kumikita gaano, pero nagkakasakit ang aking baboy. Siguro mga kagri, para sa akin ay pagsubok lang yan, no? Dito pala mga kagri, bago ko sabihin yung iba, ipapakita ko muna sa inyo mga kagri, no? Ito, ayan, wala nang laman yung gestating pen natin, no? Yan, may dalawang buntis ito mga kaagri. Next month ay mga anak na, no? Yan, ipapakita ko muna sa inyo. Bali sila lahat pala mga kaagri ay bininta natin. Yung isa dito ay namatay. Yun yung una talaga natin mga kaagri na natamaan. Yung dumalaga natin dito ay namatay. Nagkasakit siya. Siguro mga kaagri, ESF or hog cholera. Yun yung ano natin. Dahil dito, yung sinabi ko sa inyo mga kaagri nung nakarang video ko na dito sa kabarangay namin, nagkakasakit na yung baboy nila. Yun nga, dumating dito sa atin, nagkakasakit yung baboy ko una isa. Yung dumalaga dito. Yun, mga ilang arang sakit mga kaagri dahil naniniwala tayo na magagaling pa, magagawa ng paraan. Yun, magawa ng paraan. Yun, ginawa naman natin ng paraan. Ginawa natin yung best natin para gagaling siya. Pero yun talaga, bali in-schedule na talaga namin dito yung isa dito mga kagri, yung dumalaga na kakatayin kinaumagahan. Pero hindi na umabot kinaumagahan. Ayun, nilibing namin doon. Hindi namin yun pinaano kasi namatay talaga siya sa sakit. Kaya hindi namin kinatay talaga, no? Pinalibing ko lang doon. Yan. Ang natira pala dito sa akin mga kaagri, ito na lang. Yan, yung barako natin. Yan, si Tanggol. Yan. Ito lang yung barako mga kaagri. Siguro dahil malakas yung resistensya nila, no? Dahil barako. Yan. Ito na lang yung natira natin na malalaki. Yan. Pero may tira pa rin talaga pagkain mga kaagri, parang may dinadamdam, pero sikapin natin to mga kaagri na gamutin. Sana ito na lang matira para makabangon pa tayo ulit, no? Yan. Ito naman, yan, malaki siguro ito mga kaagri, nasa mga 100 kilos na to si Tanggol. Nagkakasta na to mga kaagri, pero hindi ko muna pinapakasta ngayon dahil may sakit yung baboy. Pahupain muna natin hanggang mawala yung sakit, no? Bago natin to pakastahin sa ibang mga inahin. Pero kakasta na to mga kaagri kasi 7 months na to, 6 to 7 months na to. Yan, kaya na to magkakasta na to, kumakasta na to. Yan. Tapos dito yung dumalaga natin, pinakatay natin, yan. Hindi naman siya nagkasakit pero pinakatay na natin dahil ayaw natin malugi. Yan. Tapos ito si Blissy mga kaagri, yan. Buntis na rin to si Blissy. Ayan. May dinadamdam na rin siya at hindi na rin niya nauubos yung pagkain kahit konti na lang. Yan. Buntis na rin to mga kaagri. Nakakalungkot lang mga kaagri ang isipin yung iniay ko dito mga kaagri galing sa Ukapan Farm. Alam naman natin yung semen nila ay mahal. Dahil gusto ko kasi mga kaagri ay magparami ng barako, no? Plano ko sana kaya kumuha ako doon sa Ukapan Farm ng Ukapan Farm line ng Similia para plano natin magparami ng barako hanggang mga 3 barako siguro. Plano na sana natin dito tayo kukuha ng barako, pero yun nga, nagkasakit. Hindi na. Yun naman kaagri, marami namang hindi lang naman ako, marami dito sa barangay namin, sa ibang barangay pa, nagkakasakit yung mga baboy. Yan. Ito pala mga kaagri ay baboy ng aking biyanan, no? Nabili niya ito mga kaagri ng 20,000 mahigit, pero alam nyo mga kaagri ay dahil may sakit dito rin sa amin mga kaagri, pag magkatay ka possible walang bibili dahil
yun nga, may mga sakit. Umiiwas din yung mga kapitbahay natin dito na mahawaan yung mga baboy nila. Huwag na sana silang magkasakit yung mga baboy nila doon dahil yung iba naman kasi mga ka-agri, yun, dito lang talaga sila umaasa sa pag-alaga ng baboy, no? Yung iba, yung hindi naman lahat inaasa pero malaking source ng ng gagaling sa income sa baboy dahil dito sa probinsya maghirap ng trabaho, hirap kumita, kaya mga tao dito ay sa pag-aalaga ng baboy kumikita, no? Yung iba. Kaya sana naman kahit dito lang sa akin kahit nalugi tayo, okay lang yun sa akin mga ka-agri. Isa rin yun sa mga prayer ko na wag na silang mapiktuhan doon. Okay lang naman sa akin mga ka-agri dahil alam naman natin na makakabangon tayo dahil may iba naman tayong source of income sa biyaya ng Panginoon. Alam natin na kaya natin itong ibabangon, kaya natin itong ilalaban at hindi tayo susuko, mag-aalaga pa rin tayo ng baboy, no? Yan. Tapos ito pala mga ka-agri, may biik tayo na 7 piraso. Ito 3 sa biyanan ko dito, yung 4 sa akin. Anak ito ni Blissy, yan. Bagong walay ito. Ito mga ka-agri, wala kasi ditong bibili ng biik ngayon, kaya yan, isusugal natin to na alagaan na sana naman ay hindi magkakasakit, no? Pero nakita naman natin mga ka-agri, masisigla, pero nakitaan natin sila din ng konting yung hindi nga nila nauubos talaga yung pagkain. Yan, pero masisigla naman sila, no? Yan, alagaan natin to, sana makabawi tayo dito, kikita tayo dito para ma-coop up yung ibang mga loss natin sa ating mga inahin, no? Yan, darating din yung panahon na ito, magkakasta na rin ito, makabawi din tayo dyan ni Tanggol, no? Yan si Tanggol. Ang lahi pala niya ni Tanggol mga ka-agri ay large white crossbreed ng Petren. Yan. Yun mga ka-agri, no? Napakita ko sa inyo yung mga baboy ko dito, wala na. Yung iba, at saka yung iba, kukunin na yan. Yun mga ka-agri, nabinta ko ng pamura talaga, palugi. Pero overall naman siguro mga ka-agri, may loss naman siguro ko konti, 10 to 20% siguro, no? At saka hindi na lang natin kikwintahin yung pagod natin. Ganon talaga sa pag-alaga ng baboy. Basta importante mga ka-agri, hindi tayo susuko at samahan natin ang mga panalangin. At para naman sa akin mga ka-agri, yun, bad news ang nangyari sa akin. Sinubok tayo ng panahon, sinubok tayo ng sakit, pero hindi tayo susuko. Mag-aalaga pa rin tayo, no? Yan, hindi tayo susuko. Ang plano ko kasi mga ka-agri ay mag-aalaga pa rin. Siguro mga ka-agri, sinubok tayo dahil siguro di ko alam yung plano ng Panginoon na kung ano talaga, or kung siguro mga ka-agri, hindi ko naman masasabi na ano ng Panginoon sa akin na yung pagsubok sa akin lang, dahil dito naman sa amin mga ka-agri, halos dito sa aming barangay ay halos yung iba nga namamatay lang, hindi na nila nabibenta, nililibing lang nila karamihan. Pero dito sa akin mga ka-agri, pasalamat din ako sa Panginoon na nagawa ng paraan, no? Ganon din yun sa akin mga ka-agri, nakabili ako ng inahin, tapos may anak na 10. Yung 10 naman mga ka-agri, nung nabili natin ng 15,000 na inahin na buntis, ng anak ng 10, yun, nabinta natin yun mga ka-agri, siguro nabinta natin na mga 60, ganon 60,000. Tapos hindi naman siguro gaanong lugi, no? Siguro yung ibang namatay at saka yung ibang nalugi natin, na-coop up naman, nakuha naman yung nahatak naman yung loss natin sa kinita natin sa anak ng 10 piraso, no? Ayun mga ka-agri, yung loss talaga natin, ganon. Siguro pagsubok lang to. Unang-una mga ka-agri, dahil kahit nawala yung mga inahin natin dito, hindi ko talaga mga ka-agri na parang question yung Panginoon, no? Hindi ko question na bakit nangyari sa akin to. Unang-una mga ka-agri, hindi lang ako nagkaganon, kundi marami dito sa amin. Pero sana naman mga ka-agri, yung mga kabarangay ko dito sa baba namin, wag naman sanang dumating sa kanila yung sakit. Okay lang sa akin hanggang dito, no? Dito naman mga ka-agri, hindi naman ako gaanong nasaktan, pero ang masakit lang talaga doon sa akin mga ka-agri, yung mga buntis, mga anak na yun next month. Yun lang, 2 buntis na mga anak next month, halos sabay yun. Yun nga, no? Hindi naman ako na talaga mga ka-agri na kasi nag-umpisa talaga ako dito sa amin mga ka-agri. Walang-wala talaga, walang tumulong sa akin mga ka-agri. Nag-umpisa ako sa wala, umuwi ako dito mga ka-agri ng walang-wala.
Walang ano mga kaagri, walang pera. Ang akin lang talaga mga kaagri ay kumakapit lang talaga ako sa Panginoon, no? Pero ito pa sa akin naman mga kaagri, ang ano ko dito sa pagsubok lang to. Yun nga, balik tayo doon na nagumpisa kami dito mga kaagri, nagumpisa ako dito. Walang tumulong sa akin, walang nagbigay ng financial para mag-start. Yun lang talaga masasabi natin na amazing grace. Amazing yung grace ni God na tinulungan tayo na nakabuild tayo ng ganito. Yun nga, sinabi ko na nakaraan, hindi ako matakot mawalan dahil nag-umpisa ako sa wala, no? Ayan. Nag-umpisa tayo sa wala mga kaagri, kaya hindi tayo matakot mawalan. Tulad nga kay Job, di ba? Kahit anong pagsubok niya, tinanggal lahat ng yaman niya, namatay lahat ng anak niya, iniwan siya ng asawa. Pero nananatili siya sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Binalik sa kanya lahat. Yung anak niya binalik sa kanya na ang pinalit ng Panginoon ay magaganda, gwapo, matipuno, magaganda. At saka yung yaman niya mga kaagri, dinobli ng Panginoon. Yung mga hayop niya ay yung mga alaga niya, dinobli ng Panginoon. Yun, ganun ka-amaze si Lord. Ito naman sa akin mga kaagri, siguro pagsubok lang to. Hindi natin to masasabi na ano talaga. Basta sa atin mga kaagri ay hindi tayo susuko. Patuloy lang tayo. Yun nga sa akin mga kaagri, no, na sa akin mga kaagri ngayon, titigil muna ako sa pag-alaga ng baboy sa pagbibili, pero malayo natin mga kaagri, mga next month or sa susunod na 2 buwan ay bibili tayo ng dumalaga na yung magandang lahi na rin mga kaagri. Basta yun, hindi tayo susuko, laban lang. Sa akin naman mga kaagri, yun, nagkataon lang talaga na tinamaan tayo ng sakit, no? Dahil dito sa amin, unfair naman, no, na halos lahat natamaan tapos tayo hindi, no? Siguro pagsubok lang yon. It is marami naman talagang tao na tumingin sa atin na natuwa sa pag nangyari sa atin. Pero hindi natin yan maiwasan mga taong ganyan. Dahil alam naman natin pag yung tao umangat, hindi naman umangat, yung may makikita silang angat-angat konti, yun naman mapapansin mga kaagri, no? Pansinin nyo lang mga kaagri, no? Ibigyan ko kayo ng example. Example lang, sa 1 hektarya ng niyog, sa 1 hektarya puno ng niyog, tapos napagtaniman, sa 1 hektarya ng niyog, tapos may isa dyan na mataas, ayun na yung mapapansin ng mga tao. Yung ibang marami dyan na pantay naman, hindi yan ang papapansin. Pero pag may isang mataas dyan, yun yung papansinin. Ganon din sa tao. Kung nakaangat-angat ka, nakataas-taas ka, papansinin ka nila yan. Matutuwa yan sila pag matutumba ka, mawawala ka, matutuwa yan dahil ganon talaga yung tao. Pero para sa atin mga kaagri, basta wala tayong taong inaapakan, tapos wala tayong taong nahihingian. Yun nga din sa akin mga kaagri na share ko lang na yun nga sa mama ko dati, kahit anong hirap namin dito sa probinsya ko mga kaagri, narinig ko ngayon sa kaibigan ng mama ko na ako daw noon pa ay hindi ako marunong manghingi sa kanya. Ganon talaga ako mga kaagri. Marunong akong maghanap buhay sa sarili kong sikap na hindi nanghihingi sa iba. Marunong akong dumiskarte sa sarili kong nakasama ko ang Panginoon. Yun nga sa mama ko mga kaagri, sinabi niya na hindi daw ako manghingi. Yun nga naman sa akin mga kaagri, gusto ko kasi mga kaagri lahat ng mga bagay pinaghirapan ko, nakukuha ko sa hindi hingi, kasi mahirap pagsisihin pagdating ng panahon. At yun nga, gusto ko yung sa akin mga kaagri, malugi man ako lang, kumita man, na makatulong ako sa iba. Yun nga, ulit ko, pag malugi ako lang, pag kumita ako mga kaagri, makakatulong ako sa iba, no? Yun. Yun naman mga kaagri, no, yung bad news ko. Yung good news naman mga kaagri, yun yung ko. Yung good news naman, no, kahit nagaganon yung na mga baboy natin, may mga nakilala tayong mga buyer mga kaagri na big time. Yun yung siguro pinahintulutan ng Panginoon na nangyari yon para makilala natin yung mga tao na yon. Ayun naman mga kaagri, sinabi ng buyer sa akin, taga Jinsan, ay tutulungan niya ako makabangon. Sabi niya sa akin, pwede kang dumirect sa akin, mag-direct sa akin. Dolls, pwede kang mag-direct sa akin pag may mga baboy kang ibibenta. Hindi na tayo dadaan sa mga dicer. Ako mismo kukuha sa'yo, or may dito man sa barangay ninyo,
or may alam ka na ibibenta akong kukuha, no? Siguro mga ka-agri, positive yon. At hindi lang yon, marami ding mga buyer na nakilala natin. Yun, dahil doon sa nagkasakit yung baboy natin, no? Good news yun mga ka-agri para sa akin. At nabuksan yung isipan ko mga ka-agri sa pag-i-invest din ng ibang mga hayop, no? Nabubuksan yung isip ko. Plano ko mga ka-agri sa nangyari noon. Ayun nga sa kasabihan na don't put your egg in one basket, no? Kasi pag ilalagay mo sa isang basket yan, malaglag yan, malugi yan, mabasag yan. Hindi mahirapan ka nang bumangon dahil basag lahat yung itlog sa isang basket. Maganda yung mga ka-agri, ilagay natin sa isa, dalawa, tatlo, limang basket para pag matapon mo yung isang basket, meron pang iba. Yun nga mga ka-agri, nabuksan yung isipan ko. Mag-aalaga ako ng itik. Yan. Dahil yung itik naman mga ka-agri, araw-araw may kita yon, pero matagal lang, matrabaho lang. Pero kailangan natin yon. May pang araw-araw tayo, may panglingguhan, may buwanan, may taunan na siguro ganun kita. Yun lang yun, no? Yun, gagawa tayo ng paraan. Baka kung may kapira tayo mga ka-agri, bibili tayo ng mga baka, no? Mga baka o ano pa man, no? Para gawin natin lahat mga ka-agri na para gawin natin yung lahat na para kikita tayo ng pira dito sa probinsya, no? Dahil dito pagtrabaho ang hirap. Kahit nangyari sa akin, good news mga ka-agri, kahit nagkasakit yung baboy natin, ito may papakita akong project sa inyo. May project ito mga ka-agri, yung bagong project ko mga ka-agri, no? Project namin, yan, gumawa ako ng G-stating pin mga ka-agri. Ito, crates mga ka-agri ng baboy. Yan mga ka-agri, yan, gumawa tayo ng G-stating pin. Bali dito natin ilalagay yung mga buntis mga ka-agri. Yan, dito natin ilalagay. Pero yan marami yan mga ka-agri. Yan sa likod, marami yan. At saka may mga bakal pa tayo dyan. At saka dagdagan pa natin yan mga ka-agri, no? Yan, bali dito pala ako lang gumawa niyan. Ako lang nagwi-welding yan, ako lang nagpuputol para makalis tayo sa labor, no? Yan. Pag may libre akong oras, may libre akong araw, ginagawa ko to. Wini-welding ko to. Bali ito mga ka-agri, isang araw ko yan, or isang araw mahigit. Yan, napurma na natin, napisto na natin, naplastar na natin, no? Yan. Tapos marami pa tayong mga bakal, tapos dagdagan pa natin yan, no? Yung mga ka-agri na pinapakita ko sa inyo, yon mga bakal, bagong project natin yan. At doon natin yan itatayo sa bagong farm natin, no? Yung sa lupa ng papa ko, sa lilipatan natin, yung pinapakita ko nung nakaraang vlog ko, doon tayo lilipat at doon natin yan isi-sit up. Bali ang plano namin mga ka-agri ng asawa ko ay 10 butas, 10 inahin yan mga ka-agri, 10 G-stating pin, at saka gagawa tayo ng 2 paanakan ng baboy. Bali siguro mga ka-agri, basta update ko kayo yan mga ka-agri. Hindi man yan ngayon, hindi ko ngayon yan ma-upload, pero sikapin ko ngayong taon na to, masi-sit up natin yan at ipapanalangin natin yan sa Panginoon na masi-sit up natin yan, no? Yan yung mga good news ko mga ka-agri, no? Ang good news ko ay nagkaroon din ako ng idea mga ka-agri na hindi natin ibaliwala yung pagbabakuna ng mga baboy. Yan yung susunod na mga ka-agri, no, na plano ko. Ayun yung mga nakukuha ko sa nagkasakit ng mga baboy ko. Ayun yung nakukuha akong positive. Kailangan hindi na ibaliwala yung pagbabakuna ng ating mga biik baboy, no? Kasi pag hindi yan mabakunahan, pag matamaan ng sakit, ay yun talaga, yun yung malulugi. Ang bakuna naman mga ka-agri ay hindi naman yan ganong kamahalan. Binaliwala lang natin mga ka-agri dahil hindi pa naman tayo nakasubok ng sakit talaga. Pero susunod mga ka-agri, sisiguraduhin ko na bakunado yung aking mga baboy. Medyo mahal man yung bakuna mga ka-agri, pero magbabakuna tayo para sa ano din nila o sa atin para iwas lugi, no? Sa mga mga iba man basher dyan na natuwa sa pag ganito nangyari sa akin, ano lang kayo, normal yan, ninyo yan, pananaw ninyo yan sa akin, pero ang pananaw ko ang pananaw ko ay positive. Nangyari yan sa akin dahil may aral na tinuro sa akin ng Panginoon. Siguro unang-una, baka sabi ng Panginoon na magpapalit ako ng variety ng baboy, magpapalit ako ng hybrid na, no, para sa sunod ay kikita na talaga. Kung negative man yung ano nyo sa akin na tingin, okay lang yan.
Importante, hindi ako nanghihingi sa inyo. Nagsisikap ako sa sarili kong gawa, sa sarili kong paningkamot ba na yun nga, wala akong ibang makapitan na alam kong concern at saka willing tumulong sa akin kundi ang Panginoon lang at saka yung asawa ko. Yun mga kagri, yun yung wala iba talagang yun yung makapitan ko lang talaga ang Panginoon, no? Unang-una talaga ang Panginoon. Alam ko mga kagri, negatibo man bad man ngayon, pero alam ko mga kagri na babangon ako, babangon tayo. Ibabangon natin yung mga pangarap natin mga kagri, dahil itong pangarap ko na to nangyari dito sa akin ngayon. Ilang taong ko tong pangarap, hindi ko to susukuan. Sa gabay ng Panginoon, makakabangon din tayo dito, no? Ito naman mga kaagri, ang plano ko talaga dito mga kaagri, makakatulong din sa komunidad namin dito pagdating na panahon, no? Yun nga, ano mang sabihin ng mga tao, di tayo paapekto, no? Hindi tayo maging positibo tayo, dahil alam nyo naman mga kaagri, walang aksidente sa inano ng Panginoon sa atin, no? Lahat ng ano niya mga kaagri, walang rason na pangit, kundi ang lahat ng rason pag ang Panginoon magplano sa atin, pangit man ang nangyari sa atin, pero at the end, ang plano ng Panginoon para sa atin, siguro plano ng Panginoon sa atin ay talaga, kikita at saka mapabuti yung negosyo natin at trabaho natin o ano mang pagkakitaan natin. Yun yung gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon na malulugi tayo. Siguro susubukin tayo, pero at the end, lagi yung tandaan, basta may Panginoon ka sa iyong buhay, sa iyong puso, gawin mong business partner ang Panginoon. Yun man, down ka man ngayon, pero alam natin na iaangat ka pa rin ng Panginoon. Yun. Yun lang sa akin mga kagrino, yun lang masasabi ko. Patuloy lang tayo, hindi tayo susuko sa ating mga pangarap, at unang-una, wag nating ng Panginoon, kasama natin ang Panginoon sa ating anumang gagawin natin, sa lakad man natin, sa pag-aalaga ng mga baboy o ano pa man. Lagi nating tatandaan na ang the best na maging business partner natin ang Panginoon. Susubukin man tayo, pero tayo ay babangon. Yun lang mga kaagri, maraming salamat sa inyong panonood, nakarating kayo dito. Hope subaybayan yung aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga video. Gawin natin kung ano yung pagkakitaan dito sa probinsya. At palike ng aking video at pa-subscribe na rin, no? Maraming salamat sa inyo mga kaagri. Happy farming and God bless sa inyong lahat. Bye-bye.